Maligayang pagdating sa Movie Pinoy Recap Story. Sa video na ito, ay inyong matutunghayan, ang 2019 horror thriller suspense movie, na may pamagat na, Snatchers. Nagsimula ang istorya sa isang unibersidad kung saan nasa gitna ng isang klase ang isang 18 years old na babaeng nagngangalang si Sarah. Habang busy siya sa palihim na pakikipagkwentuhan sa mga kaklase ay dumating bigla ang ex-boyfriend niyang si Skyler na kauuwi lang galing sa isang bakasyon sa Mexico. Nang matapos ang klase ay kinausap ito ni Sarah upang kamustahin pero mapapansin na wala itong interes na makipag-usap sa kanya. Lumalabas na naghiwalay pala ang dalawa dahil sa tagal ng kanilang relasyon ay hindi pa rin pumapayag si Sarah na magpagalaw sa kanya. Nang sumapit ang gabi matapos siyang kausapin ng kanyang ina ay tumakas ito at nagmadaling nagtungo sa bahay ni Skyler. Hindi na nagsayang pa ang dalawa at nagkaroon agad sila ng mainit na bakbakan. Pagsapit ng umaga ay kapansin-pansin na tila nagniningning si Sarah dahil sa saya at hindi makakaila na nag-enjoy ito sa pagdilig sa kanya kagabi. Nang sinalubong siya ni Skyler ay bigla na lang itong naduwal at nagsuka, kaya pagkasapit ng tanghalian habang kasama nila ang kanilang mga kaibigan sa cafeteria ay nagbiro ang mga ito at sinabing baka buntis na siya. Pagsapit ng gabi dahil sa mga sinabi ng kaibigan nila ay agad itong gumamit ng test kit upang makumpirma ang ikinakatakot niyang pagbubuntis. Matapos gumamit ay lumabas agad ang negatibong resulta kaya tila nabunutin ng tinik si Sarah at mahimbing na siyang natulog. Ngunit nang sumapit ang umaga pagkagising ni Sarah ay agad niyang napansin na tila bumigat ang kanyang pakiramdam, nakita na lang din niya na nakalobo na ang kanyang tiyan. Sa loob lang ng isang araw ay nabuntis agad ang dalaga at kataka-taka na lumaki na agad ito ng sobrang bilis. Dahil sa mga nangyayari ay mabilis na tumakas si Sarah sa kanilang bahay at kanyang tinawagan si Skyler upang tanungin kung anong kababalaghan ang ginawa nito sa kanya noong nakaraang gabi. Matapos maipaliwanag ni Sarah ang buong sitwasyon ay inakala ng binata na nababaliw na siya, dahil walang ibang matatakbuhan ay nilapitan ni Sarah ang isa pa niyang kaibigan na si Hailey. Makikita na hindi rin ito makapaniwala na nagbuntis agad si Sarah ng sobrang bilis kaya agad na silang nagpunta sa isang klinik upang magpatingin sa espesyalista. Nang sinimulan ng isang nurse ang paunang pag-check up kay Sarah ay mapapansin na hindi ito makapaniwala na walang sanggol sa loob ng tiyan ng dalaga bagkus ay maaaninag ang isang kakaibang gumagalaw na nilalang sa loob. Matapos masira ang ultrasound equipment ay tinawag ng nasabing nurse ang kanilang doktor, sa ilang saglit ay bigla na lang ding pumutok ang panubigan ni Sarah na tila lalabas na agad ang nilalang na nasa loob ng tiyan niya. Pagkarating ng doktor ay nakaramdam na lang din ng bigla ang pananakit ng pakiramdam si Sarah, kaya agad na naghanda ang doktor sa pagsuri kahit pa sinabi ng babaeng nurse na tila may mali sa ipinagbubuntis ng dalaga. Nang sinilip ng doktor ang kuweba ni Sarah ay bigla na lang napairi ang dalaga at mabilis na lumabas ang isang nilalang na agad na tinapos ang doktor. Napasigaw na lang silang lahat dahil sa sobrang gulat. Makikita na mabilis na tumalbog ang nasabing nilalang sa loob ng kwarto at sinira agad nito ang buong lugar. Matapos buksan ng nurse ang isang ilaw ay mabilis siyang inatake ng halimaw na lumabas sa tiyan ni Sarah. Hindi makapaniwala ang dalawa sa mga nangyayari lalo pa nang masaksihan nila kung paano tinapos at kinontrol ng halimaw ang kawawang nurse na para bang isang zombie. Nang makita nila ang anyo ng nilalang na ipinagbuntis ni Sarah ay napatakbo na lang sila at agad na nagmaneho paalis. Lubos na nagtaka ang isang lalaking sibilyan sa labas kaya tumawag ito ng pulis at pumasok rin ito sa loob ng klinik upang alamin kung bakit nagmadaling umalis ang dalawang dalaga. Ngunit pagkarating sa loob ay mabilis lang itong inatake ng halimaw at ginamit din ang katawan niya upang kontrolin na para bang isang zombie at makikita na tila plano nitong sundan si Sarah. Napatigil na lang sila Sarah nang maramdaman niya na muli na namang lumaki ang tiyan niya na para bang nagbubuntis na naman siyang muli. Agad silang nagpanik at nag-isip ng sunod na gagawin. Samantala, nang makarating na ang rumesponding pulis na si Officer Oscar sa nasabing klinik ay tumambad sa kanya ang kahindik-hindik na sinapit ng doktor at nurse sa loob, nakita din ito ang isang papeles na naglalaman ng mga impormasyon ni Sarah dahil siya ang huling pasyente ng mga ito. Nang makauwi sa bahay ang dalawang dalaga ay sinubukan nilang itulak palabas ang nasabing halimaw na nasa loob ng tiyan ni Sarah, pero ayaw nitong lumabas. Biglang pumasok sa isip ni Hailey ang kakilala niyang isang veterinaryo na si Dave na eksperto sa pagpapaanak ng mga hayop,
Bagaman hindi sang-ayon si Sarah na magpatingin sa nasabing veterinaryo ay wala na siyang ibang pagpipilian pa. Matapos ang ilang minutong biyahe ay narating na nila ang nasabing lalaki, at nang maipaliwanag nila dito ang buong sitwasyon tungkol sa kakaibang pagbubuntis ni Sarah ay naisip agad ni Dave na baka isa itong parasite. Agad na sinabi din ni Sarah na nagkaganito na lang ang lahat matapos siyang makipag-anuhan kay Skyler na kauuwi lang galing sa bakasyon nito sa Mexico noong nakaraang araw. Sa ilang saglit ay tumawag na ang nasabing binata at inaya nito si Sarah na magpunta sa isang party pero dahil sa takot ng dalaga na isa na itong halimaw ay mabilis niyang tinanggihan ang alok nito. Sinubukan ni Dave na mag-inject ng isang gamot na magpapalabas sa nasabing halimaw sa loob ng kanyang tiyan. Naghanda din sila ng isang makina na agad na dudurog kung sakaling lumabas na ang nasabing nilalang. Pero tila ayaw umepekto ng nasabing gamot at bigla na lang dumating ang pulis na si Oscar upang arestuhin sila Sarah. Pagkarating sa istasyon ay dumating na din ang kanyang ina na hindi makapaniwala sa pagbubuntis niya. Nang pinaliwanag ng dalawang dalaga ang buong nangyari sa klinik kanina ay hindi ito pinaniwalaan ng pulis. Kasabay nito habang nasa labas ang isa pang pulis sa istasyon ay bigla na lang itong inatake ng nasabing halimaw. Pumasok din ang nilalang at nang akma itong aatake sa mga pulis ay agad itong pinaulanan ng bala ng mga otoridad. Matapos bumulagta ng mala-zombing lalaki ay makikita na nasa kisame na ang halimaw at mabilis nitong tinapos at kinapitan ang hepe ng pulisya. Nagdulot ng malaking kaguluhan sa buong istasyon ang nasabing halimaw at isa-isa nitong kinontrol ang mga pulis, nabalot din ng dugo ang buong lugar habang walang habas na inubos ng nilalang ang mga ito. Dahil maging ang mga pulis ay wala nang magawa sa sitwasyon ay napagplanuhan nila Sarah na umalis na lang, nang makasalubong nila si Oscar ay inatake din bigla ito ng nilalang. Nang mapahiwalay si Dave sa mga babae ay mabilis siyang tinapos ng halimaw sa pagbali ng kanyang leeg, sinubukan na lang nila Sarah na magtago sa bodega ng istasyon. Ginamit nila ang mga putol na kamay ng mga pulis upang buksan ang nakalock na pinto. Hindi nagtagal ay natunton na din sila ng halimaw at sa kamalas-malasan bago sila makapasok ay nakuha ng nilalang ang kanyang ina. Hindi nagtagal ay walang hirap na winasak ng halimaw ang pinto at matapos ihagis palayo si Hailey ay makikita na dinukot ng halimaw ang kuweba ni Sarah. Nagsimula ng manganak muli ang dalaga at kapansin-pansin na ang halimaw na lumabas sa kanya ngayon ay mas malaki pa kaysa sa nauna. Matapos mawala ng malay ay nagising na lang si Sarah kasama si Hailey sa kanilang bahay. Sinabi ng kaibigan niya na matapos makuha ng nilalang ang ipinanganak niya ay umalis na lang ito kaagad. Makikita na gamit ang katawan ng kanyang ina ay nagpunta ito sa isang grocery store at sa isang kisap mata ay naubos agad ang mga tao na nasa loob nito. Tumawag agad ng pulis ang nakaligtas na lalaki sa tindahan pero lahat ng mga tao sa istasyon ay wala ng buhay. Maliban kay Oscar na bigla na lang nagkamalay at nagawa pa palang makaligtas. Nang mapanood nila Sarah ang ginawang vlog ni Skyler sa bakasyon nito noong nakaraan sa Mexico ay nakita nila na dahil sa kapilyuhan nito ay may nasira itong sinaunang rebulto na naglabas ng kakaibang usok na nalanghap ng binata. Nang makarating si Oscar sa tindahan ay nakita niya sa CCTV kung paano nagmutate ang nilalang at nagmadaling umalis pagkatapos. Nang marating nila Sarah ang sinugod na tindahan ay napagtanto nila nahahanap ng bagong katawan ng mga babae ang nasabing halimaw kaya naisip agad nila na maaaring puntahan ito ang nangyayaring party malapit sa lugar. Hindi naman sila nagkamali at nasa nasabing party nga ang mga halimaw. Sa basement ng bahay ay makikita na sinisimulan na ng mga ito ang pagpaparami. Nang makarating sila Sarah ay huli na ang lahat at nakita na lang din niya na nakipagtalpakan na si Skyler sa iba pang babae. Habang pilit nilang sinasabihan ang lahat na kailangan na nilang umalis ay kinapitan na ang babae ng halimaw. Nagkagulo na lang ang lahat nang magsimula itong magwala at wasakin ang buong lugar. Habang nagtatakbuhan ang lahat palabas ay maswerteng na kuryente agad ni Hailey si Skyler na kinontrol ng halimaw. Matapos pagdurog-durugin ay nagpunta si Sarah sa basement ng bahay at agad niyang pinakawalan ang ina niyang nagawa pa palang makaligtas. Nang tuluyang magising ang higanteng halimaw ay agad nitong inatake at tinusok si Sarah. Habang nasa bingit ng kamatayan ay naalala na lang ni Sarah ang binigay na gamot ni Dave na magpapatigil sa pagbubuntis ng isang hayop. Agad niyang binato ito sa bunganga ng halimaw at hindi nagtagal ay tuluyan ng umepekto ang gamot na nagdulot ng pagsabog sa higanteng nilalang. Sa pagtatapos ay dumating na ang mga ambulansya at ang natitirang pulis sa syudad.
kinuha din ng mga medical officer si Skylar upang mapag-aralan at hindi na rin makapang-biktima pa ng ibang mga babae. Shoutout nga pala kay Christopher Altabano from State of Mountain Mayon Country, Guinubatan, Albay. Shoutout rin kay Xavier Kim at Rochelle Ramad. Shoutout kay Rina Adapon from Santiago Isabela at Joshua Garcia. Shoutout kay May Matt Tiyong at Kwentong Kalye. Sa huli shoutout rin kay Andy Villagracia at Rochelle May Goko.